Nasunog ang isang yate sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa City Fire District, dating nakadaong sa Marigondon Wharf ang yate, pero natangay ito ng ilang metro nang humagupit ang bagyong Verbena. Ang baterya nitong nag-iimbak ng solar power ang tinitingnang sanhi ng apoy. Wala itong sakay na mangyari ang sunog. 900,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala pang pahayaan ang may-ari nito. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang 6.79 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Tanging sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Joel Villanueva ang hindi pumabor sa pagpasa ng budget. Ay kay Cayetano, naglalaman pa rin kasi ito ng unprogrammed funds. Ngayon pa man, nangako si Cayetano na makikipagtulungan pa rin sa Senate Majority Bloc hanggang sa pulungin na ang Bicameral Conference Committee. Bibigyan po ng trabaho ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anak ng nag-viral na jeepney driver sa Davao City. Nagpatupad ng libreng sakay ang tsuper na si Edwin Recososa matapos pumasa sa Civil Engineers Licensure Exam ang kanyang anak. Pasasalamat daw niya ito sa nakamit na success ng kanyang anak. Ay kay Dizon, nakipag-ugnayan at nakipagkita na siya sa pamilya ng nakapasang engineer. Kumuha po tayo ng update sa pagbabalik bansa ng 9 na tripulanteng Pinoy na binihag ng grupong Houthi. Mula sa NAIA, saksi lot, si Bea Pinlac. Bea? Pia, makakahinga na ng maluwag ang mga kaanak ng 9 na Pinoy seafarer na binihag ng mga Houthi ng 5 buwan. Nakalapag na rito sa NAIA Terminal 1 ang 9 na tripulanteng Pinoy bandang pasado alas 9 ngayong gabi. Ayon sa gobyerno, the mission is complete. Nakauwi na ang 2 batch ng mga Pinoy seafarer na binihag ng mga Houthi. 3 ang nasawi at 1 ang missing. Sana rin daw ay hindi na maulit ito, nagbabalang DMW sa mga ship owner at manning agencies na wag nang lumabag sa mga rules and regulations at ilagay pa sa peligro ang mga buhay ng mga marino natin. Pati raw kapitan ng barko, posibleng panagutin. Pia, nagpahatid din ng mensahe ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Omani government sa tulong nila. Aniya, tamang-tama raw ang pag-uwi ng mga tripulante ngayong malapit na ang Pasko. Live mula rito sa NAIA para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Pasabog ang performances ng iconic girl group na Sex Bomb Girls sa kanilang reunion concert ngayong gabi sa Quezon City. Hindi napigilan ng fans ang kaligayahang nadarama sa hatid na nostalgia ng grupo. Panay ang hiyawan sa bawat indak ng mga miyembro sa kanilang hit songs. Atake rin ang mga solo performance. Nagkanda hulog-hulog at nabasag rin ang mga bote ng alak sa isang liquor store sa Hanover County sa Amerika. Kaya naman agad ginalugan ng matauhan ng tindahan para mahanap at mahuli ang salarin hanggang sa makarating sila sa banyo. At doon na nga nila nahuli ang salarin na tila inabutan na ng sobrang kalasingan sa toilet. Pero laking gulat nila nang ang kanilang nahuli, hindi pala tao, kundi isang raccoon. Ligtas na naibalik sa wild ang raccoon matapos magpalipas ng hangover sa Hanover Animal Protection Shelter. Waging Best Actor in a Leading Role si Dennis Trillo sa Asian Academy Creative Awards 2025. Para po yan sa kanyang pagganap sa award-winning film na Green Bones. Hindi nakadalo sa awards night sa Singapore si Dennis pero ibinalita niya ito sa kanyang social media post kasabay ng pasasalamat. Ay kay Dennis, panalo ito ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Napapanood si Dennis sa Sanggang Dikit for Real sa GMA Prime. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.